Kung ang isang tao ay nais pong mamuno sa isang bansa, maging pangulo ng ating bansa, dapat malinaw kung saan galing ang kanyang yaman. Dapat bukas po ang buhay niya sa publiko. Pero ito si Sara Duterte na nag-announce na po na siya po ay nais maging pangulo ng Pilipinas. Hindi po siya open. Marami po siyang tinatagong sekreto. Meron pong mga issue ng unexplained wealth. Kaya nga po, 2 grupo ang nag-file sa kanya ng plunder at graft sa office ng ombudsman. Ang isang grupo ay dating Senador Antonio Trillanes. Kasi nga, may mga aligasyon na unexplained wealth. Hindi po malaman kung saan po nagmula ang kanyang paglobo ng yaman niya. Isipin niyo nga po, doon po sa SALN nang siya po ay mayor ng Davao City noong pong 2010. Ang kanya lang pong net worth o yaman ay 16 million. Pero after 14 years, sa SALN po niya noong pong 2024, ang kanya pong net worth ay 88,500,000. In 14 years, lumubo po ng 72 million mahigit ang kanya pong yaman. Ibig sabihin, kung kukumputin po natin, taon-taon tumataas ng mahigit 5 million ang yaman niya. Ang sweldo naman po ng mayor ng isa pong syudad, hindi po naman aabutin ng milyon-milyon. Lalo pa kung meron po siyang mga pinagkakagastuhan. Kaya malinaw na meron po mga aligasyon ng kanya pong unexplained wealth. Sabi nga po ni Antonio Trillanes, meron po silang joint bank account ng kanyang ama sa isang bangko. Kaya sa impeachment trial, kung sakali man na aabot sa Senado, bubuksan po ang kanya pong mga bank account dahil sa impeachment trial ay otorisado po ng Anti-Money Laundering Council ang pagbubukas ng mga account. Makikita po natin kung saan po galing yan, kung paano na sabi nga ni Antonio Trillanes, karamihan po ay galing po sa illegal. Pero ito pong si Sara Duterte ay nag-aambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. May mga aligasyon na unexplained wealth, kaya nararapat lamang na magpaliwanag, nararapat lamang na explain niya sa publiko. Magkaroon po siya ng transparency and accountability. Pero hindi po. Doon nga po sa kanya pong mga confidential fund, sa DepEd at OBP, hindi nga po niya maipaliwanag sa investigasyon ng House Committee on Good Governance. Silensyo po siya. Ayaw po niyang magsalita. Kaya marami pong issue sa kanya dito. Lalo na yung mga linabas na mga resibo, yung mga acknowledgement receipt ng mga pangalan ay mga kakaibang pangalan tulad ni Mary Grace Piatos o kaya Kokoy Villamin. Ang explanation ni Sara ay mga aliases daw yan. Tama, pwedeng gumamit ng aliases sa confidential fund. Pero dapat, sabi nga ni Senator Ping Lacson at ng dating COA Commissioner na si Heidi Mendoza, ay dapat may separate logbook na nagpapakita ng kung sino po ang tunay na pagkatao, kung ano ang tunay na pangalan nung alias na yun.
pero wala po siyang maisumiti sa ah, sa COA, maging doon po sa House Committee on Good Governance. Kapag ang isang tao may tinatago, talagang hindi mo malaman kung anong gagawin. Ang isang pong pagkapangulo, lalo na po siya ay nais pong maging Pangulo ng Pilipinas, nag-aambisyon, dapat po may tiwala ang mga tao sa kanya. Pero ngayon pa lang, marami ng pagdududa sa kanya kung saan galing ang kanyang yaman. Lumobo po ang yaman niya, pero hindi po niya maipaliwanag. Ito kay galing sa korupsyon o galing sa illegal na paraan. Hindi po natin alam. Tanging siya lang ang makakapagpaliwanag niyan. Kaya tama lang na kung sakali man mabuksan yung impeachment trial sa Senado, makita, magpaliwanag siya kung saan galing ang kanya pong unexplained wealth. O maging sa office ng ombudsman, ang plunder case na kanya pong hinaharap, magpaliwanag po siya. Yan po ang dapat sa isa pong nais pong maging Pangulo. Bukas ang sikret, ang buhay mo, ipaliwanag mo kung saan galing ang yaman mo. Public accountability dapat sa isang tumatakbong sa isang mataas na posisyon ng gobyerno. Public office demands public accountability. Kung malinaw ang paliwanag mo, mawawala ang pagduda ng mga tao.